Kahit kailan, walang ginawa ang Panginoong Hesus para sa kanyang sarili. Makapangyarihan o himala. Ang Panginoong Hesus gumawa ng himala sa mga tao, sa ibang tao, nagpagaling siya, nagpalakad siya, di ba? Yung mga bulag, nakakita. Pero para sa sarili niya, hindi niya ginawa yun. Ephesians chapter 6 pa rin po. Clothed in Christ, the armor of grace, wielding the word, the sword of the Spirit. Bago po tayo magsimula, tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa oras pong to na kami makakapag-aral uli ng iyong salita. Dahil alam po namin ito'y nagbibigay sa amin ng tunay na kalakasan, O Diyos, sa aming spiritual na pamumuhay. Kayo nga po ang manguna sa bawat isa, O Diyos, aming binubuksan ng aming isip, ang aming puso. Lord, alam po namin na meron kang revelation na ipagkakalob sa oras pong to. At sa akin, O Diyos, gamitin mo lamang po ako daluyan ng pagpapala ng iyong salita. Maraming salamat, Holy Spirit, sa bawat gabay mo sa amin sa oras pong to. Sa inyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, tuloy-tuloy po tayo para sa ating pag-aaral. Ephesians chapter 6 verse 12. Ating basahin sabay-sabay. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. 14, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. 16, in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrow of the evil ones. Take the helmet of salvation. Yan po. Ngayon, magkaroon tayo ng quick review sa ating mga napag-aralan. Nakailang series na po tayo, nakailang linggo na po tayo. Siguro mga 6, 7. Ito po, yung belt of truth. Ito yung katotohanan. Yung belt of truth na we are eternally saved. Yan lagi ho natin tatandaan na tayo'y ligtas na. No ating tinanggap ang ating Panginoong Hesus, tayo ay laging may pabor sa Diyos. Deeply loved with God, secured tayo because of the Holy Spirit tayo. Hawak na ng Ama, hawak na ng Anak at sinelyohan pa tayo ng banal na Espiritu Santo. Yan ang ating tatandaan. Yan ang katotohanan. And then, yung breastplate of righteousness, ang ating yan pinag-aralan that we are the righteousness in God, in Christ. Tumatatag ang ating puso dahil alam natin, nakakampi natin ng Diyos at tayo'y matuwid sa harapan ng Diyos. Amen po? And then, yung shoes, sabi diyan, yung shoes of the gospel of peace, standing on the finished work of Christ. Kahit na nasaan tayo, saan man kayo idako, alam nyo na kayo'y matatag ang inyong pananampalataya, kayo ay nananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Amen po? Kaya, kahit saan kayo magpunta, alam nyo, I stand the finished work of our Lord Jesus Christ. Kakampi natin ang ating Panginoong Hesus. And then, yung shield of faith, ito yung ating depensa laban sa mga atake ng diablo, ng kalaban. Kaya sabi ko kanito, ang mundo'y magulo. Maraming binabato ang diablo sa atin. Pero kailangan yung ating pananampalataya, lagi natin yung shield of faith, laging andyan. Panglangga natin sa kalaban. And then, last week, yung salvation of, helmet of salvation. Sabi diyan, the helmet of salvation protects the believer's mind from lies, fears, and condemnation. It is not about being saved. It is about living with assurance, identity, mindset of salvation through Christ. Kaya dapat lagi tayo, ang ating isip ay nire-renew natin ang ating isipan. Alam natin, assured tayo, yung identity natin,
si Kristo, at ito'y i-a-apply natin sa ating buhay pang araw-araw. Lalabas dapat to sa ating pamumuhay araw-araw. Sa ating paglalakad dito sa mundong to, pakikisama natin sa ibang tao, nakikita sa atin. Pwede ho nating balik-balikan yan, yung ating message na yan, sa YouTube, sa FB page ho natin, and then pakishare na rin po. Pwede po ba yun? Parang tahimik kayo Dapat share natin dahil itong turong to, ito'y magpapalakas sa spiritual na pamumuhay ng tao. And then yung halimbawa, hindi pa nakakilala, marinig niya itong message ito, makikilala niya ang Panginoong Hesus. Kaya ulit, sana pa-share ho natin. Share natin ng share. Share nyo lang ng i-share para maraming maabot ang salita ng Diyos. Moving on, stand firm, sabi diyan sa Ephesians chapter 6. Lagi sinasabi ni Apostol Paul, stand firm. Tayo dapat lagi magpakatatag sa mundong to. Lagi nating ang ating buhay ay nakaangkla sa tinapos na gawa ni Kristo. Kaya tayo binigyan ng armor of God's grace. Sabi niya, yung belt of truth, di ba? Yung belt of truth, yung breastplate of righteousness, at saka yung shoes of the gospel of peace. Kailangan lagi yung nakasuot sa atin. Hindi natin inaalis yan. Nakasuot po yan. Sa ating mga mananampalataya, yan ang magiging ating isang kasama sa buhay natin, pang araw-araw. Yung belt of truth, yung katotohanan. And then, pag dumarating naman ang pag-atake ng kalaban, o pagdating ng mga gyera, kailangan naman natin kunin naman yung shield of faith, di ba? Yung helmet of salvation, and then yung sword of the Spirit. Yang panghuli, yan ating pag-aaralan ngayon. Kunin natin yan. Itong mga parting yan, pag umaatake ka na, itong nasa kaliwa nyo, kailangan nyo rin kukunin yan. May action kayong gagawin. Kaya ngayon, pag-aaralan natin yung sword of the Spirit. Ephesians chapter 6:17. And the sword of the Spirit, which is the word of God. Meron pong dalawang Greek word, ang word of God. Ang number one ho dyan is yung logos. Yung logos, ibig sabihin ho dyan, ito ay general revelation. Ang logos ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Sabi sa living word. Ang John 1:1, sabi dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Lahat nung word ho dyan ay logos. Translate yan ho dyan, logos ho dyan sa Greek. Ibig sabihin ho ng logos, ang tumutukoy dito, ay yung kabuuan po ng Biblia. Ito po, from cover to cover. Simula sa Genesis hanggang sa Revelation. Yan po ay logos. Ibig sabihin yung kabuuan ng isang Biblia. Logos ho ang tawag ho dyan. From cover to cover. Pero interesting, ating pinag-aaralan, yung book of Ephesians, sabi dyan sa Ephesians 6:17, yung Word of God. From Greek, transfer sa English, yung Word of God sa Ephesians chapter 6:17, ang Word of God dyan, translate naman ho, ay Rima. Kita nyo po? Ibig sabihin, yung Rima, ay ito yung specific revelation at or spoken word. Ito ay personal or timely message. Yan yung Rima. Ayan, ito pong nasa kaliwa nyo. Ibig sabihin, specific revelation, spoken word, personal and timely message from God. Ang salita ng Diyos ay specific sa pangangailangan mo. Pag nagbabasa ka, yung binabasa mo specific para sa'yo. Hindi ho logos. Kasi ang logos, buong kabuuan ho nito. From Genesis to Revelation, yun po. Pero yung specific, yung rima, yung nasa loob ho nito, yung mga salita ng Diyos. Kaya dito, sa loob ng logos, maraming sword, maraming rima.
Nakukuha niyo po ba? Ano ho yung dalawang napag-aralan natin ngayon? Yung Word of God. Number 1, Logos. And then, yung Rima. Again, ulitin ko lang po, yung Rima, yan po yung tinutukoy na specific word dito. Yan ang mangungusap sa inyo. Dito naman, nire-remind ko lang ho, yung sa Ephesians chapter 6:17, ang context naman po nito ay tungkol sa battle. Kaya basahin naman natin yan. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya sabi ko, yung context po niyan, yung ating binabasa sa Ephesians chapter 6 is regarding sa battle. Kaya ang Greek word naman ng sword dyan is makaira. Maliit na sword or a dagger, main use for stabbing. Kaya maliit lang ho. Ibig sabihin, hindi siya yung espada talagang napakahaba. Yung sword na yon, yung maliit na yan yung ginagamit ng mga sundalo. Mga 12 to 18 inches lang ho yan. Para bang kutsilyo siya. Sino ba yung mga nagluluto? Yan. Pag tayo rin, di ba nakikita natin? Para magano, kasi laki lang siya ng kutsilyo. Pero dalawang side niya is matalim. Tingnan natin ho dyan sa picture na yan, kung makikita nyo. Yung sword o yung dagger, saan ho nakakabit? Di ba nakakabit siya dito sa belt? Nakikita nyo, meron siyang coloration or connection. Yung belt of truth dito nakasuot, and then yung dagger. Yung sword, di ba? Sino yung belt, sino yung truth? Si Jesus Christ. Sino yung word? Si Jesus Christ. Yung sword, yung the word, si Jesus Christ din. Kaya kita nyo yung connection niya, yung katotohanan, di ba? At ang salita, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Ang sword lamang ho, ang armor na offensive. Ang karamihan ho, defensive. Ang offensive, ibig sabihin, pag ginamit mo, makakasakit ka. Ito ho yung ginamit ni Pedro nung kanyang kinuha yung dagger, yung maliit na kutsilyo at tinabas yung tenga. Tinabas no? Yung kanyang nataga yung tenga nung slave, nung priest. Yun yung ginamit niya. Talagang specific lang, maliit lang, harapan lang, ginano. Kasi pag mahaba, yung espada, kita mo na agad, hinugot pa lang, makikita mo. Pero, di ba, pag yung dagger, maliit lang, hindi mo makikita. Ang sword, yan, pang malapitan lang, specific talaga. Para sa rima, pag ikaw ay nagbabasa ng Word of God, nagiging specific sa iyo, nagririma, nagbibigay sa iyo ng kalakasan na paglalabanan mo. Kung merong mga nangyayari sa buhay mo, na paglalabanan mo siya, nagiging malakas ang iyong pananampalataya kahit na magulong mundong to, nakakatulong sa iyo sa hamon ng buhay dito. Amen? Dahil nagbabasa ka ng Word of God. Siya'y kumikilos sa iyo, nagririma yung salita ng Diyos sa iyo. Hebreo 4:12, basahin natin. Basahin po natin sabay-sabay. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ulitin natin. Ano? Ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na kabilay may talim. Ito'y tumatagos maging kaibuturan ng kaluluwa, espiritu ng mga kasukasuhan, buto, nakakaalam ng iniisip at binabalak ng puso. Sipin nyo, buhay na buhay talaga ang salita ng Diyos. Alam niya kung ano ang pangangailangan mo. Ang Diyos lang ang makakapagsabi. Ang mga tao, hindi mo ma-explain. Pag binasa mo, hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Pero binabago ako ng salita ng Diyos. Dahil buhay ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Diyos. Hindi man natin kayang unawain. Pero alam ko, tayo'y binabago ng salita ng Diyos. Amen? Kaya alam niyo ang dyablo, hindi niya kayang salita ng Diyos. Hindi niya kayang tagalan. Dahil ito'y katotohanan. Ang dyablo ay kasinungalingan. Amen?
Bakit kaya inugnay ang sword or ang dagger sa Word of God? Kasi, ang material sword or ang dagger, di ba? Pag ginagamit mo yan, pumupurol. Tama po ba? Yung kutsilyo, isipin nyo lang yung kutsilyo. Pag ginagamit nyo yan, pumupurol. Alam niya ng mga nagluluto, mga ng ulam. Pero, ang salita ng Diyos, spiritual word o yung espada, di ba? Habang lalo mong ginagamit, nag-aaral ng salita ng Diyos, lalo kang tumatalas, tumatalim at tumatalim ang iyong pag-iisip, ang iyong mga pananaw ay nagbabago. Amen? Tumatalim, nagiging maayos ang iyong buhay. Ang material words, ang material sword, kailangan yan tao. May hahawak, gawin mo. Pero ang salita ng Diyos, naka-stand lang siya. Siya ang bahala sa iyo. Basta basahin mo lang. Amen? Yan ang kaibahan ng material sword at spiritual sword. Alam niyo po ba, ang spiritual sword sa bawat page ng salita ng Diyos, sa Logos, dito, specific sa inyo, pag binasa nyo, matutuklasan nyo kung gaano ang pag-ibig sa inyo ng Diyos. Sa scripture na to. Kaya, encourage kayo, basa lang po tayo ng basa ng salita ng Diyos. Amen? Alam niyo ba kung sino nagdisenyo ng spiritual sword? Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Siya mismo, binigay niya yung sample, pinakita niya paano gagamitin ang spiritual sword. Mababasa natin to sa Book of Matthew, chapter 4. Ini-illustrate niya kung paano gamitin sa kalaban o kay Satan ang sword o ang salita ng Diyos. Pero bago muna ang chapter 4, anong bago maunang chapter 4? Galing. Very good. Ang hirap ng tanong ko, no? O, chapter 3 muna, bago ang chapter 4. Kaya dito, pakikita ko at pababasahin natin kung paano binalidate ng Ama ang Panginoong Hesus. Basahin natin. Matthew chapter 3, verse 17. And suddenly a voice came from heaven and saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Tanyo, inaffirm siya ng Ama. Ito ang aking anak na minamahal ko. Sa chapter 4 naman po, dito na ho tayo, ito yung ating pag-aaralan. Dito, ang Panginoong Hesus ay may tagpo. Siya'y tinukso ng dyablo. Tapos, ang Panginoong Hesus ay nagpasting ng 40 days at dinala siya ng Espiritu sa wilderness. Dito naganap yung pag-reverse ng unang pagkakamali ni Eva at Adan sa garden. Kasi nagkamali si Eva at Adan doon sa Garden of Eden eh. Pero dito sa wilderness, mamaya kita nyo, pag-aaralan natin, ang ganda talagang, amen talaga. Dahil dito naganap, na-reverse na labanan ng Panginoong Hesus na pagtagumpayan niya. Dito sa wilderness, dahil doon sa Garden of Eden, si Eva at Adan, nagkamali sila. Pero salamat sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, na paglabanan niya ang mga deceiving word ni Satan. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Nagtagumpay ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo ba ang strategy ng dyablo? Luma na, tatatlo lang. Oo. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yan ang strategy niya noon pa. Garden of Eden, yun ang ginamit niya, na hanggang ngayon, ginagamit ng dyablo. Tama po ba? Diba pag may pride of life. May pride ako eh. Wala sinabi ang Jollibee. Mas masarap ang pride ko. Lust of the flesh, wow. Ang ganda to, bibili ko nito. Hanggang ngayon, yan pa rin yung tatlong yan. Walang bago sa strategy ni Satanas. Yan pa rin hanggang ngayon.
Ngayon, 2025, yan pa rin ang strategy niya sa mga tao. Yan ang ginagawa niyang pandadaya. Ay basahin muna natin sa Genesis chapter 3:6. Tingnan niyo kung paano dinisib ng diablo si Eva at Adan. So when the woman saw that the tree was good for food, ano yun? Lust of the flesh. And that it was a delight to the eyes. Lust of the eyes. And that tree was to be desired to make one wise. Ano yun? Pride of life. She took of it and ate fruit and ate. Si ate kinain yung prutas. Tagalog lang ate sa dulo. Kaya, para seryoso kayo di ba? Kinain ni ate yung prutas. Mabilis intindihin sa ilalim. Pero, ulit, ito ang deceiving ng diablo. Yang tatlong yan. Kaya ngayon, pakikita ko sa inyo naman sa chapter 4, babalik tayo doon sa wilderness, kung paano tinukso ng diablo ang Panginoong Hesus. Kaya dito tayo sa round 1. Ping! Round 1. Temptation number 1, lust of the flesh. Matthew chapter 4 verse 1 and 3. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell this stone to become bread. Sino yung tempter dyan? Di ba si devil? Isipin nyo, tinetempt ng devil ang Panginoong Hesus. 40 days siyang nag-fasting, gutom siya. Sinabi ng devil, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo itong tinapay, itong batong to, gawin mong tinapay. Dahil alam natin ang Panginoong Hesus ay tao, 100% man. Tama po ba? Pinag-aaralan natin yon. And then, ang Panginoong Hesus is 100% God din. Ngayon, ang diablo, tinutokso siya. Sinasabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tong batong tong tinapay. Hindi niyo ba naisip? Bakit nalaman ng diablo? Ito. Nakikinig kasi siya nakichismis siya. Di ba chapter 3 sinabi? This is my son, my beloved son. Ibig sabihin, nakikinig yung diablo sa usapan nila. Nakimarites siya. Ginamit niya yun. Sa mali pang paraan, talaga tinutokso niya. Kung ikaw talaga anak ng Diyos, bakit nagugutom ka? Kasi ang gusto ng diablo, yung kanyang pangangatawan bilang tao, gamitin niya yung kapangyarihan. Di ba? Mag-act siya independently. Ibig sabihin, magdesisyon siya. Magdesisyon siya. Gawin mo na yung kapangyarihan mo, ilabas mo na. Gutom ka gawin mo. Pero, ang Panginoong Hesus, tandaan nyo, hindi siya gumagawa ng kanyang sarili lamang. Gumagawa siya, lahat ng akto niya, kundi, walang iba, kundi ginagamit niya ang will of the Father. Yung will ng Father. Hindi siya gumagawa sa sarili niya, sa sarili lamang niya, sariling pasya niya. Lagi, the will of God. Amen? Kasi yun ang gustong gawin ng diablo. Sige na, gumawa ka na sa sarili mo, magdesisyon ka na. Ilabas mo na yung power mo. Mag-act ka independently. Huwag kang umasa sa Father God. Kumilos ka. Huwag doon sa kalooban ng Diyos. Kalooban mo. Tinutokso siya. Isipin nyo, gutom na gutom ang Panginoong Hesus. Tapos sinasabi yun. Pero tandaan nyo, reminder ko lang, kahit kailan, walang ginawa ang Panginoong Hesus para sa kanyang sarili. Wala siyang ginawa para makapangyarihan o himala. Ang Panginoong Hesus gumawa ng himala sa mga tao, sa ibang tao, nagpagaling siya, nagpalakad siya, di ba? Yung mga bulag, nakakita. Pero para sa sarili niya, hindi niya ginawa yun. Hindi siya kumikilos according sa will niya, kundi sa will ng Father. Kaya naman sa to lang,
kaya naman ng Panginoong Hesus, yung habang siya'y nakapako, kaya niyang tumawag ng 10,000 anghel or mga ilan libong anghel para tulungan siya, i-rescue niya. Pero hindi niya ginawa. Dahil lagi ang gusto ng Panginoong Hesus, kumilos siya according to the Father's will. Doon lang, according lang sa kanyang Ama. Hindi sa kanyang kagustuhan. Pero salamat, alam niyo itong senaryong to. Alam ng Panginoong Hesus ang kanyang panglaban, yung sword of the Spirit, yung the Word of God. Sumagot ang Panginoong Hesus, chapter 4, verse 4. Sabi diyan, sumagot si Jesus, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Nasusulat, hindi lang sa tinapay, di ba, nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Kahit ikaw, kumain ka ng sandamakmak na tinapay, pero walang presensya ng Diyos at walang bitamina yung tinapay na yun, dahil lahat ng bitamina nanggagaling sa Diyos, walang saysay. Ibig sabihin ko lang, sinasabi ko lang sa inyo, talaga ang buhay ay nasa Diyos. Amen? Kinuha ng Panginoong Hesus yung sword of the Spirit, Deuteronomy 8:3. Kumuha siya, salita sa Deuteronomy 8 verse 3. Round 1, talo si Satan. Round 2 tayo. Temptation number 2, lust of the eyes. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written," sabi ng Diablo, "He will command His angel concerning you, and they will lift you up in their hand, so that you will not strike your foot against a stone." Gumamit pa ang Diablo. Nasusulat. Saan niya kinuha yan? Sa Psalms 91 verse 11 hanggang 12. Nasusulat, di ba? Hindi kahahayaan ng Diyos na masaktan, papadala niya ang kanyang anghel. Oh. Ito yung makabago lang para mas madali nating maintindihan, makabagong salin dito. Although akin lang. Di ba? Sabi niya, magpatihulog ka na. Sige na, nasusulat. Hindi kahahayaan ng anghel na masaktan kahit ang paa mo. Oh. Bilis, dali, talo na, now na. Oh. Ganun yung Diablo. Gumamit pa ng Psalm 91. Bakit hindi naging valid ang Psalm 91 para ipantokso sa Panginoong Hesus? Bakit kaya? Kasi ang Psalm 91 ay nilalayong itaboy ang masamang espiritu, nagkamali si Satan sa strategy. Nakakatawang isipin na ginamit ng Diablo ang isang panalangin na nagpapalaya sa kanya at maglalagay sa kanya sa big trouble. Ang Psalm 91 is for trusting God, not for testing. Amen? Tayo binabasa natin, pinapanalangin natin na Psalm 91, tayo nagtitiwala sa Kanya. Kasi yung kikilos. Ginamit ng Diablo yan. Tinutok siya, oh, sige na, patihulog ka na. Tinetest mo nga ang Diyos. Kaya sabi dyan sa Matthew 4:7, "It is also written," ano sabi? "Do not put the Lord your God to the test." Hinugot uli ng Panginoong Sus ang sword of the Spirit. Kinuha niya sa Deuteronomy 6 verse 16. Round 2, talo ulit. Palagay nyo, babalik pa siya? Uli ang Diablo? Oh, ang kulit niya eh. Bumalik pa ulit. Round 3. Ayan. Temptation number 3, the pride of life. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdom of the world and their splendor. 9. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Dinala ng Diablo ang Panginoong Sus sa pinakamataas na bundok.
pinakita niya ang kaningningan. Lagay na lang natin dito sa Pilipinas. Dinala siya sa Mount Apo. Pinakita niya ang kaningningan ng buong Pilipinas. Akin lahat yan. Oo. Yang House of Representative, yang House of the Senate. Akin lahat yan. Akin lahat yan. Sabi niya, meron bang karapatan ang diablong sabihin yun? Meron. Kasi siya, yung diablo, binigay ni Adan at Eva yung authority sa diablo nung sila'y tuksohin ng diablo. Naging ruler siya dito sa mundong to. Pinapaalala ko lang sa inyo, this word's fallen word dahil kay Satan. Siya na ang nagro-rule sa mundong to. Kaya napakagulo ng ating mundo. Siya na yung ruler dito. Wala nang halos kapayapaan sa mundong to. Kaya simula nung binigay ni Eva at Adan yung pag-rule dito sa diablo sa mundong to, nagkagulo-gulo na. Pero alam mo, salamat dahil alam ko malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Malapit na ang kanyang pagbabalik at siya na ang magro-rule sa mundong ito. Amen? Amen. Hallelujah. Malapit na yon. Isipin nyo, si Satan, ginagawa ng diablo talagang awatin para ang Panginoong Hesus ay hindi mapako sa krus. Una pa lang, doon pa lang sa kanyang pagsilang, di ba? Pagsilang pa lang ng Panginoong Hesus, talagang inaawat na niya. Kailangan wag maipanganak tong Mesayang to. Malapit na magpasko. Pag-aaralan din natin yan. Kaya, Merry Christmas. Then, yung ngayon, yung pangalawa, ayaw niya maipako ang Panginoong Hesus. Kaya dito, tinetempt niya ang Panginoong Hesus, tinutokso niya. Pero salamat ulit, dito nga sabi ko nga dito sa wilderness to, na reverse dahil nanalo ang Panginoong Hesus. Nilabanan ng Panginoong Hesus ang diablo. Nilabas niya uli yung sword of the Spirit, yung Word of God. Sabi niya diyan sa chapter 4 verse 10, Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Hallelujah. Kinuha niya to sa Deuteronomy 10:20. Hungod na naman siya salita ng Diyos. Amen. Kaya sa ating buhay, wala na tayo ibang titingnan, kundi ang Panginoong Hesus lang ang kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo. Ang ginawa ng diablo, siyempre, lumayas siya. Then the devil left him and the angels came and attended him. Nag-serve ang mga anghel sa kanya na paglabanan ng Panginoong Hesus ang lahat ng panunukso ng diablo. Kaya sa ating Panginoong Hesus, ang lahat ng kapurihan, palakpakan po natin siya. Amen. Hallelujah. James 4:7 sabi, "Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you." Nakita nyo ba paano ginamit yung sword of the Spirit ng ating Panginoong Hesus? Siya yung nag-sample. Kita niya, katulad, kahit siya tinutokso, kailangan niya, meron siyang spoken word. Meron siyang sasabihin sa diablo na ito, sabi ko nga, di ba, ang diablo hindi makakatagal sa katotohanan. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo, buhay, tumatagos sa ating kaluluwa, sa ating buto, at kasukasuhan. Amen! Tunay ang salita ng Diyos. Ginamit ng Panginoong Hesus ang sword of the Spirit, the Word of God. Kaya, paano ito magiging, ano ang the effect of the sword of the Spirit sa atin? Sabi niya, number 1, the effect of the sword of the Spirit, hearing the word through preaching. Romans 10:17. Faith comes by hearing, and hearing the word of Christ. Lagi lang dapat tayo nakikinig salita ng Diyos. Habang nakikinig dito sa preaching na to, meron sa inyong sinasabi ang Diyos sa bawat pangangailangan nyo. Meron sa inyo magre-rima yung Word of God.
Kaya lagi ko sinasabi sa pulpitong to, walang ibang itataas kundi ang Panginoong Hesus at ang kanyang tinapos lamang. Ito ang lagi maririnig sa pulpitong to. Hindi kung sino pa man magaling na magsasalita, kung hindi sa pulpitong to, Lord, kayo lang ang may tataas ang iyong tinapos. Wala nang iba. Dahil yun ang magbibigay sa inyo ng pagbabago, ang salita ng Diyos. Amen. May specific na word na magpapabago sa inyo sa bawat pagbabasa nyo ng salita ng Diyos. Number 2, personal reading. Kaya kailangan meron din tayong daily devotion. Nangungusap sa inyo, sa inyong Biblia. Pag meron kayong pangkulay, kulayan nyo, markahan nyo. Kung ano yung sinabi sa inyo, nagrima sa inyo yung word of God na to. For God so loved the world. Mahal na mahal pala ako ng Panginoon Jesus. I-ano nyo yun? Lagyan nyo ng highlight. And then, balik-balikan nyo po. And number 3, memorizing the word. Alam ko, medyo sa atin, medyo pag may memorize, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Dapat. Kasi ang pag-memorize ng Diyos, sa salita ng Diyos, ay kailangan natin yan. Dahil ito rin ang ating gagawin panlaban kung ano man ang mga atake sa atin ng kalaban. Tingnan naman ang Panginoong Hesus. Sinabi niya sa Deuteronomy, kinuha niya, paano yung kung sinabi niya? Sandali lang, Satan. Titingin muna ako sa concordance. Babasahin niya. Diba? Kailangan meron tayo. Hindi naman kailangan yung buong verse, pero kailangan nyo, alam nyo yung thought ng verse. Kabisado nyo lang. Yun lang kailangan. Hindi mo sabihin, basahin mo lahat, i-memorize mo lahat yan para panlaban sa diablo. Hindi, yung thought. Diba? Pag ikaw, nagbibigay ka, diba, sa mahal mo, kahit na ang halaga niyan 10 piso, 20 pesos, pero yung thought niya na nakapagbigay ka sa kanya, alam mong mahal na mahal mo siya, binigyan mo to. Hindi yung sa halaga, kundi yung thought. Ganun din sa salita ng Diyos. Hindi ko sabi, memorize nyo lahat yan, pero yung thought, alam nyo. Kaya bibigyan ko kayo ng example. Sa scripture, yung healing, sabi diyan, Panginoong Hesus, sa Mark chapter 1 verse, di ba? I am willing. Sinabi niya doon sa may mga ketungin. Be healed. Alam ko, Panginoong Hesus, yung mga may keto nga, pinagaling mo. Ako pa, kung ano man nararamdaman mo, pinagaling mo na ako. Di ba yung thought, nakuha niyo po ba? Alam kasi ng Diyos ang puso niyo. Kaya, and then, yung 1 Peter 2:24, sabi niyan, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay magaling na. Yung thought niya, Lord, by your stripe, lagi natin inaalala, we are healed. Pinagaling mo na kami. Dahil ikaw, lahat ng sugat na yan, tinamumo para sa aming kagalingan. And then, yung 3 John 2, sabi niyan, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. Yung health, alam mo, Panginoong Hesus, gusto mo ang katawan ko, ang kalusugan ko, laging malakas. Just as your soul prosper. Lalo mo akong pinapalakas. Lalo mo akong pinakikisig sa bawat araw ng buhay ko. Yung thought po ng salita ng Diyos, gamitin natin yan. Pero siyempre, paano mo makuha yung thought kung hindi ka naman nagbabasa? Kaya kailangan rin basahin or makinig tayo ng salita ng Diyos. Meron namang audio Bible . Kaya ini-encourage ko kayo. Yun yung pakinggan nyo. Tungkol naman sa blessing, Ephesians 1:3, Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Gusto na yung Diyos, ikaw ay pinagpala ka na niya. Wala nang makakaawat ng blessing mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Lord, alam ko ayaw mo ako naghihirap, ayaw mo akong ganitong buhay ka. Alam ko, pagdating ng panahon, ako yun ang pinagpala at alam ko, pagpapalain mo pa ako ng lubos-lubos. 2 Corinthians 8:9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, na kahit siya'y mayaman, naging dukha siya alang-alang sa inyo, upang kayo
sa pamamagitan ng kanyang paghihirap ay maging mayaman. Pag-ibig ng Panginoong Hesus, siya'y naghihirap. Dati siyang mayaman doon. Actually talaga mayaman ng Panginoong Hesus. Pumunta siya dito. Lahat ng kahirapan, lahat ng pasakit, kinuha niya dahil gusto kanyang bigyan kanya ng mapayapang buhay, maging pagpapalang buhay. Amen. Yun ang gusto ng Diyos. And then sa protection, binibigyan ko lang po kayo ng sample. Para pag nakita at nabasa nyo, highlight nyo, ito yung nagrima sa akin, ito yung salita mo, personal na nangusap sa inyo ang Diyos. Yan, 1 Peter, 1 Pedro 1:5-6. Kayo'y iningatan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na mahayag sa katapusan ng panahon. Dahil sa mga ito, dapat kayong magalak bagaman sa loob na maikling panahon ay daranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Iingatan lagi kayo ng Panginoong Hesus. Andun ang kanyang proteksyon. Kahit sabi nga niya, daranas kayo ng iba't ibang pagsubok, pero ang kapangyarihan ng Diyos ang mag-iingat sa inyo sa bawat oras, bawat minuto ng buhay nyo. Amen? And then yung Psalm 91, di ba? Sobrang dami talaga. Yung Psalm 91, yung protection ng Lord. Siya mag-iingat sa atin sa anxiety. Marami siyang promise. Yung condemnation, sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? Sa Romans 8:1, there's no condemnation who belong to our Lord Jesus Christ. Kaya wala na makakapag-condemn sa inyo. Wala na. Pinatawad na ako ng Panginoong Hesus. Ano man ang sitwasyon ko ngayon sa buhay ito, alam ko, kasama ko siya. Amen? Diyan na po ako nagsisimula. Amen? Sisimula pa lang ho ako. Oh, ayan. Ating beloved walk. Ayan. Beloved walk, how to wield the sword. Number 1, know the word, study deeply, not just devotionally, be equipped for every situation. Kailangan ho talaga tayo equip. Tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Binibigyan natin siya ng priority, but mga ilang minuto, mas matagal. Di ba? Kasi hindi natin alam ang buhay. Pag meron kayong bisita, di ba? Makakapag-share kayo. 2 Timothy, di ba? Sabi nga dyan, 4:2, preach the word of God. In season or out of season. Kaya kailangan handa lagi tayong equip sa salita ng Diyos. Ito yung magiging kalasag natin. Number 2, speak the word, declare the truth over lies, identity over insecurity, healing over brokenness. Kailangan tayo, lagi natin dinideklara sa buhay natin ang salita ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang victorious word ng God. Dahil, alam niyo, the Proverbs 18:21, di ba? Sabi diyan, that yung ating bibig, diyan nagsisimula ang power, life and death sa ating bibig, sa tang natin. Kaya kung anong sinasabi mo, ano inuusal mo, yun ay pwedeng mangyari. Kaya lagi natin i-declare ang katotohanan sa buhay natin. Amen? Yung love ang declare natin sa buhay natin. Huwag tayong nakikipag-away. Lagi nating isipin yung pagmamahal ng Diyos. Idinideklara natin ang pag-ibig. Pag-ibig. Tuwaro kayo, ha? And then, number 3, live the word. Let your life be a walking sermon, spirit-filled and word-shaped. Ibig sabihin, tayo ay maging asin at ilaw ang mundong to. Bawat hakbang natin sa buhay, may mga nakikita sa atin, tinitingnan tayo ng mundo. Anong gusto mo makita? Yung taong yan, yabang-yabang yan eh. Yung taong yan, mata pobre yan eh. Oh, atin pa ng atin. Oh. Diba? Dapat gawin natin yung tama. Yung ating napag-aaralan natin. Yung ating identity, being a Christian. Pagiging Kristiyano, lumalabas. Kung ano si Kristo sa mundong to, kung siya'y nabuhay, dapat ganun tayo. Siya'y mapagmahal, humble siya. Gamitin natin, gawin natin yun.
Yun ang maging pamuhay natin. We are walking Bible. Lagi natin tatandaan natin. Paglabas pa lang natin ng bahay o nasa loob pa lang tayo ng bahay, maging asin at ilaw tayo. Makita sa atin ang Panginoong Hesus. Makita sa atin na siya ang naghahari sa ating buhay. At makikita rin niya, itong taong to talaga nagbago Talaga nasa kanya si Kristo Pag Sunday, umaalis saan kaya pumupunta yan? Doon sa Beloved Grace Church, susunod ako. Titingnan ko. Diba? Kaya bukas makalawa, meron na kayong kasama rito. Dahil nakita ang buhay nyo, binago na ni Kristo, nakita niya, saan kayo umaten? Attend na rin ako. Sasama ako. Amen? Dito na po ako nagtatapos. Ang ating beloved thought, I am forever victorious through God's Word. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa inyo. Hallelujah. Sige po, manalangin tayo. Sa oras na to, aking iniimbitahan, mga nanonood sa podcast, kung ngayon mo lang narinig ang mensaheng to, inaanyayahan kita na tanggapin mo bilang Panginoon, tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Na para ang iyong buhay ay Kanyang babaguhin. Tanggapin mo siya sa iyong puso, sa iyong isipan. Ganun din sa buong bulwagang to. Kung ngayon mo lang narinig ang mensaheng to, inaanyayahan kita na tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Sabayan mo ako sa maiksing panalangin. Hallelujah. Panginoong Hesus, sa oras pong to, ikaw ay aking tinatanggap sa aking puso, sa aking isipan, na ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Alam ko na wala akong kakayanan na iligtas ang aking sarili. Salamat, Panginoong Hesus, na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Kayo na po ang maghari sa akin. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Ako na lang ang mananalangin. Panginoong Hesus, batid mo ang pagsambit ng aking kapatid na dito sa podcast, kanyang pinanonood, at dito sa bulwagang to, natanggapin ka nila, na tinanggap ka nila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kayo na po ang maghari sa kanila. Kayo na po ang gumabay sa kanila sa lahat ng kanilang mga gagawin, O Diyos. Alam ko sila'y ginabayan mo na at pinagpala. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sige, mga beloved, pwedeng tumayo tayo manalangin para sa buong isang linggo na proteksyon ng ating Diyos Ama sa lahat ng ating gagawin sa buong isang linggo. Hallelujah. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napag-aralan. The sword of the Spirit, O God, your word, O God, na talagang buhay sa aming buhay, O Diyos, na kumikilos ka ang iyong salita, na aming napapakinggan, aming nababasa, O Diyos. Ang iyong pagkilos sa bawat isa na andito, O God. Nangungusap ka sa kanila. Marami pong salamat sa buhay nila, na kayo po ang laging kumikilos, kayo po ang lagi sa kanilang nag-iingat. Thank you, Lord Jesus. Alam po namin na kahit kailan ang iyong salita ay totoo, na hindi nagbabago kahit kailan paman. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for guiding us. Kaya alam po namin sa buong isang linggong to, ang iyong proteksyon ay laging sumasa amin. Thank you, O God. Walang puwang ang kalaban, ang diablo. In the name of Jesus, we rebuke them. Ano ang gawain ng kalaban? Sakit, panggugulo. In the name of Jesus, destruction. In the name of Jesus, we rebuke them. Sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, kami pinagpala mo na, O Diyos. Sa mga nagninegosyo, O Diyos, ang iyong magandang paggabay, magiging maayos na transaksyon, magiging maayos na transaksyon sa lahat ng gagawin, O Diyos, ng mga negosyanteng andito. Lord, kayo po ang magpo-provide
lahat ng kanilang gagawin, O Diyos. Smooth transaction, O God. In the name of Jesus. Thank you, O God. Sa bawat estudyante, Lord, sa kanilang pag-aaral, sa wisdom na pinagalobo sa kanila, O God. Thank you, Lord Jesus. Salamat. Sa bawat pamilya, O God, na andito, O God, ang kanilang pamilya, lalong magiging mapagmahal sa bawat isa. Dahil alam po namin na kayo po ang nagtatag ng pamilya. Kaya ang pag-ibig, O Diyos, ay lagi sumasa kanila. Thank you for the harmony of love sa bawat pamilya na andito, O Diyos, sa buong sanlinggo. O God, ng iyong pag-ibig sa amin, bawat pag-iingat, O God, sa darating na buwan, O God, ang laging yung pag-iingat ay sumasa amin. Thank you, O God. We declare, O God, your love, prosperity, favor, O God, sa aming buhay. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your protection. Ang aming kalusugan ay lalo mo, Panginoon, pinapalakas. Kami ay malakas, malusog, masigla. Thank you, dahil ito'y nanggagaling sa inyo, Panginoong Hesus, ang tunay na kalakasan ng aming buhay. Thank you sa kagalakan, sa bawat smile namin, O Diyos, bawat ngiti ng aming bibig, ng aming pisngi, O Diyos, ay para sa iyong kalwalatian. Dahil nais mo na ang iyong anak ay laging masaya. Dahil the joy of the Lord is our strength. Thank you, Lord Jesus. Alam po namin, kami magiging asin at ilaw sa mundong to. Makikita ka, Panginoong Hesus, sa aming buhay. At sa simbahan to, sa Beloved Grace Church, na iyong ministeryo na lalo mong patatatagin, O Diyos, magdadala ka, Lord, ng mga kaluluwa, Panginoong Hesus, sa simbahan to, na magiging, Panginoon, kanilang buhay ay mababago. Thank you, Lord Jesus, sa buong member, Lord God, ng Beloved Grace Church. Thank you for your love. Thank you for your grace. In the name of Jesus, we declare, O God, the victory right now. In the name of Jesus, amen and amen. Hallelujah. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban, tiyak ang panalo. Ako'y nasa lilim, lumikha ng mundo. Sa bawat hakbang ako'y ginagabayan. Saan man naroroon lagi